Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. So sa video na to ay magkokomento tayo dito sa nagaganap na impeachment trial ni BP Sara at ang unang dinidinig ngayon ay itong kaso ng grave threat na di umano ay ginawa ni BP Sara. Kung patatandaan ninyo noong siguro isa o dalawang taon na nakakaraan, nung kababago-bago pa lamang kung naghiwalay si BP Sara at Pangulong Bongbong Marcos ay nag-upload sa internet, sa social media si BP Sara ng mga medyo maanghang at masasabi nating parang pagbabanta na rin sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. So, maraming mga abogado, maraming mga legal luminaries ang nagkakaisa na pagdating sa particular na kaso na ito. Kasi 4 na kaso yung isinampa laban kay BP Sara at lahat yon ay didinggin sa loob ng 90 linggo. Kumpirmado na po 90 linggo. So napakatagal po nun mga amo. At dito raw sa unang kaso, ito ngang grave threat ay kukonsumo ng hindi bababa sa 11 linggo. So, medyo may katagalan po yun. Sa loob ng 1 linggo ay 3 beses dinidinig ang kaso ni BP Sara. So, kung susundin ang nasabing mga araw ng pagdinig, kung hihimayin natin o kung i-divide natin yung 11 linggo, aabot po ito ng halos 3 buwan. So, napakatagal po niyan. So, hindi ko alam kung ano ang magiging inam neto para sa sambayanan. Pero katulad nung sinabi ko doon sa mga naunang video ko, ay at tatayuan ko po yung sinabi ko na impeachment trial ni BP Sara ay isang pamamaraan ng syempre ng mga taong ayaw matuon ang pansin nila dito sa flood control scandal. So gagamitin itong impeachment trial na to para malihis ang atensyon natin. Hindi ba? Magmula doon, papunta rito sa impeachment. So, at the same time, masasabi ko rin na dalawa ang magiging pakinabang ng mga may ayaw kay BP Sara. Una, ma-impeach si BP Sara. At ikalawa, syempre, in hopes na sa ganung katagal matabunan ang mga anomalyang proyekto ng ating gobyerno na sangkot dito ang maraming politiko. So, yun, tatayuan ko po yun. Pero syempre, itong impeachment case ang ating kukomentuhan. Well, yung dalawang witness na ipinresenta ng prosecution ay mga empleyo ng NBI. So, pagdating sa argumento nila, wala tayong masasabi diyan dahil syempre yan ay batas. Hindi ho ba? Mostly, batas ang pinag-uusapan nila diyan kung paano ginather ang ebidensya, paano sila nakarating sa ganung konklusyon, at kung ano-ano pa. Pero syempre, dumukot tayo nung isang citation ba na masasabi, yung salitang grave threat, kung ito ba ay isang impeachable offense. So,
nag-search tayo sa internet at nag-screenshot tayo ng ibig sabihin ko kahulugan nitong grave threat dahil ito po ay pumapasok sa betrayal of public trust. So, pabayaan ninyong basahin ko itong batas na to. So, betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution or other high crimes, which legal experts argue encompasses severe criminal misconduct such as threatening state officials. So, doon pa lang, syempre marami na magsasabi pasok doon yung video na ngayon po ay ginagamit ngayon sa Senado at napapanood natin na kung saan di umano ay pinagbantaan ni VP Sara ang Pangulo, ang kanyang esposa at si dating House Speaker Martin Romualdez. So, tapusin natin itong binabasa ko. So, when such acts are committed by an impeachable officer, they transcend ordinary criminal offenses under Article 282 of the Revised Penal Code and can be classified as impeachable political offense. So, ibig sabihin, kapag binantaan mo ang siyempre ang isang opisyal ng gobyerno ay grave threat yun at papasok nga naman yun dito sa betrayal of public trust at masasabing impeachable, hindi ho ba? Impeachable offense nga po yung betrayal of public trust o grave threat, hindi ba? Yung grave threat is impeachable offense. So ngayon dito, kung mapapansin ninyo, yung magkabilang panig, depensa at ang prosecution ay nagtatagisan ng galing. Ang isa ay pinatutunayan na ginawa ni VP Sara yung pagbabanta, sukat na pilit nilang pinalalabas na may may kinontrata na o may kinausap ng bayarang tao, bayarang mamumuksa si VP Sara para kung sakasakali na may mangyari sa kanya ay ipachuchugi niya o chuchugiin itong tao na to, si Pangulong Bongbong Marcos, Lisa Araneta at Martin Romualdez. Samantalang sa kabilang panig naman po ay syempre pinabubulaanan nila yan at sinasabing freedom of expression yan. Wala pa naman talaga doon sa akto ng krimen yung nangyari at ito ay bunga lamang ng init ng ulo ni VP Sara, hindi ho ba? Pero marami na ang eksperto ang nagsabi na pagdating sa kaso na to, medyo may tulog si VP Sara. At nakikita ko naman kasi nung ko pa sinasabi na ang problema ng mga Duterte, nakasama na dyan si VP Sara, ay mabilis mag-init ang ulo. At kapag uminit na ang ulo, syempre, kung ano-ano na yung nasasabi. Pero syempre, magbibigay tayo ng teorya kung sadya ba talagang may kinontrata si VP Sara. Kasi sinasabi ng NBI, meron daw sila. Sigurado silang meron, pero wala silang pangalan. So, yun, masasabi ko, kahit hindi naman ako abogado, o may nalalaman man lang sa batas, doon pa lamang sa salitang nalalaman nila o nakasisiguro sila na meron, parang medyo questionable yun para sa akin. Dahil una, kung nakasisiguro sila, dapat meron silang suspect o meron na silang tao na tinitingnan na maaaring kinausap ni VP Sara, hindi ho ba? So, parang pagdating doon, malabo yung statement ng mga nag-iimbestiga. Ikalawa, pagdating naman po doon sa video, hindi ko sa ipinagtatanggol si VP Sara. Katulad na sinabi ko kanina, halos lahat ng
mga abogado na nagbibigay ng kanilang opinyon sa mainstream media man, sa social media, ay halos iisa ang pahayag na pagdating sa kaso na yan ay may tulog siya. Pero syempre, depende yan sa galing ng depensa. Ang trabaho ng depensa, wasakin o gibain ang testigo, ang witness ng prosecution. At sa tingin ko naman, nagagampanan naman ng maayos ng depensa yan. Having said that, kung babalikan natin yung video na ipinapakita sa Senado ngayon sa impeachment trial, merong isang partikular na senaryo doon na natandaan ko. At yung mga kataga ni BP Sara ni BP Sara mismo, yung mga kataga ni BP Sara na kung, hindi eksakto yung letra pero sabi niya, kung may mangyayari sa akin, sigurado ang nagpatrabaho niya ay si Pangulong Bongbong Marcos, di ba? So, kung may mangyayari sa akin, itong tao o may kinausap na raw siya na hired killer na itumba si si Pangulong Bongbong Marcos, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. So, pagdating doon sa statement na yon, para bang, well, masasabi mo na rin na may pagbabanta na rin. Di ba? Pero yung actual na pagganap, wala pa. Di ba? Dahil ang trigger para mangyari yon is kung may mangyayaring masama kay BP Sara. Well, so far, wala pa naman. Hindi ho ba? Wala pa naman nangyayaring ganun. Kaya nasabi ko nung gumawa ako ng video about that, sinabi ko, iyon malamang pumutok lang sa isip ni BP Sara gawa ng mainit ang ulo niya. Kung ano-ano na lang ang nasasabi niya. Kasi, ito ang ugali ng mga taong nagpaplano ng mga ganyang uri ng bagay. Hindi nila sinasabi yan sa publiko. Hindi ba? Kung talagang seryoso, hindi nila babanggitin sa publiko yan. Dahil syempre, madadamay siya. Hindi ba? Siguro, bunga na lang ng init ng ulo yan. Again, hindi ko sinasabing hindi pagbabanta yung ginawa ni BP Sara. Ang sinasabi ko lang, kaya niya nasabi yon ay mainit ang ulo niya sa aking pananaw. Pero it doesn't really necessary na ligtas siya sa grave threat. Dahil nga, masasabi mo na rin pagbabanta, hindi ba, yung ginawa niya na yon. Bagamat, siguro ang questioning ko na lang dito ay masyado namang mabigat yung grave threat bilang isang impeachable offense. Pero siyempre, batas yan. Hindi natin na ma-argue yan. Ang batas ay batas, hindi ho ba? At kung yan ay impeachable offense, diyan pa lang sa unang kaso na yan, malaki na, may tulog na talaga si BP Sara. So, pagdating naman dito sa mga witnesses na to, ang pintas ko lang, lalong-lalo na yung huli, yung Lotok ba yun? Attorney Lotok ba yun? Maraming mga senador ang nagtataka kung bakit sa pananaw ng mga senator judges, mga pro at anti-Duterte, halos iisa ang sinasabi. Bakit sa opinion nila parang minadali yung mga dokumento na ipiniresenta nila sa impeachment trial, dahil halos yung mga petsa doon sa dokumento ay halos magkakapareho, at ang ikinakatwiran
nung dalawang saksi o dalawang witnesses is typographical error. Alam niyo mga amo, marami naman tayong napapanood na pelikula at nakikita rin naman natin sa mga balita sa ating bansa at sa foreign news na kapag ka ang isang dokumento ay may mali, ito ay nagiging isang dahilan para ang isang akusado ay mapawalang sala. So pagdating sa ganyang mga dokumento, nakakalusot, hindi ba? Nakakalusot yung akusado. So, hindi ko lang alam kung mag-a-apply ito dito sa kaso ni BP Sara. Dito sa kaso na grave threat ni BP Sara. Kasi parang ang nakikita ko dito, ang sinisilip ng depensa is yung mga clerical error, yung mga typographical error nung mga dokumento. So, ang ginagawa ng depensa ngayon is sinisira yung kredibilidad ng mga dokumento na ipinresinta sa partikular na kaso na ito. Kasi para sa akin, yung grave threat present doon sa video, honest opinion ko lang, present siya doon sa video na yon. Masasabi ko, kahit hindi ako eksperto o abogado o investigador, doon pa lang sa pagsasalita ni BP Sara, may pagbabanta na talaga. Masisira yung kasong grave threat na isinampa laban sa kanya, yung unang kaso, grave threat, nang dahil lamang sa mga typographical o clerical error na nakalagay doon sa mga dokumento at magagawa ng depensa yun. Kasi tingin ko doon sila nakafocus. Alam nila, pagdating doon sa actual na pagbabanta, medyo mahina ang magiging depensa nila. So, the next best thing na magagawa nila is wasakin yung mga dokumento, yung mga typographical error, yung mga petsa at kung ano-ano pa, mga pangalan, kung ginawa ba talaga ito. Kasi sa mga senator judges pa lang, napunan na nila na parang minadali, di ba? Minadali ng mga investigador yung mga dokumento. Isang bagay na nakikita ko na i-exploit ng depensa. So pagdating doon sa tingin ko, yun ang isang pagkakamali na maaaring magpawalang bisa dito sa grave threat na kaso. Yun ang nakikita ko. Pansinin natin. Kasi sa 2 araw, sa 4 na araw na pinanonood ko itong impeachment trial na to, almost nakatutok ang depensa sa dokumento at doon sa kung papaano binuo yung mga ebidensya na yon. So, more on the documents ang tutok ng depensa, which is para sa akin good move. Kasi yun din ang gagawin ko kung abogado ako. Alam ko mahihirapan ako na pabulaanan yung nakikita natin sa yung ipinresentang video. So ang gagawin ko, ang sisilipin ko yung mga dokumento, hahanapin ko yung mga typographical error, clerical error, yung mga sa tingin ko minadali nila para magmukhang kabit doon sa isang dokumento. Lahat yan sisirain ko. Pag nasira ko yung mga dokumento na yan, patay ang unang kaso, grave threat. Dahil sa kamalian ng mga investigador at ng mapanuring mata ng prosecution. Kasi lagi nilang sinasabi, matagal nilang pinaghandaan itong kaso na to. Pero dito pa lamang sa mga dokumento, masasabi ko, kung ito ay matagal nyo ng pinaghandaan, bakit clerical error, typographical error lang, mukhang masisira pa sila. So, nahihirapan sila. Meaning,
lumalakas ngayon yung paniniwala sa panig ng senator judges at sa mata ng publiko na sumusubaybay dito sa impeachment trial na to, na parang minadali. Hindi ba? Yung mga dokumento. So kung minadali yung mga dokumento, most likely, itong mga ipinirepresentang witnesses ng prosecution is, hindi ba, may script na sinusunod. At ngayon, nasisira yung script nila. Iyon ang magiging interpretasyon ng marami, which is nang dahil siyempre sa trabaho ng depensa. Hindi ba? So ang galing ng labanan ng mga abogado kung mauunawaan, kung maiintindihan lang talaga natin ng todo-todo, dahil karaniwan o kalimitan sa mga ginagamit nilang lingwahe ay Ingles at medyo hindi natin naiintindihan yan. At may mga Latin words sila na ginagamit na medyo hindi natin talaga naiintindihan. So nagmumukha tayong tanga. Nakakapulot lamang po tayo ng konting ideya, syempre dun sa mga abogado na nagpapaliwanag sa social media, sa mainstream media. So nagkakaroon tayo ng konting ideya. Yun ang nakikita kong ginagawa ngayon ng depensa. So hindi pa naman tayo talaga makapagbibigay ng konklusyon pagdating dito sa grave threat na kaso. Pero para sa akin kung ang pagbabasihan lamang ay yung mga videos o yung video na ginagamit nila ngayon, maliwanag na may pagbabantangan na ginawa si BP Sara. Pero siyempre, ang i-exploit ng depensa is yung mga dokumento na pagkakamali, aminin man nila at hindi, pagkakamali ng investigador, kung paano nila minarkahan yung mga dokumento at kung talagang ginawa nila yung mga nakasaad doon sa dokumento na yon, yun ang i-exploit ng depensa. At kapag ka nangyari yon, iyon sa tingin ko ang magiging dahilan para ma-dismiss yung kasong grave threat laban kay BP Sara. So hindi ko na muna tatapusin ito at dito ko muna pansamantalang puputulin ito dahil siyempre panonoorin pa natin yung mga susunod na paglilitis pagdating dito sa grave threat na kaso ni BP Sara. So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.